magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga manonood. Tayo po ngayon ay nasa Action Dapat PH at ito po inyong kaibigan Romel Constantine San Pascual, ang Bulagcaster ng Bayan. Kasama po natin si Attorney Roby Rocco sa parting kanan natin. Ako naman si Attorney Roby Rocco, pero mas kilala minsan sa mga nakaibigan ko after 92 na ang tawag sa akin Bobit o kaya Bo. Nandito tayo makatulong sa mga nangangailangan at isa sa mga grupo nangangailangan ay mga PWD dito sa Pilipinas. Isang PWD lang ako pero hindi halata. Okay. Sunod po naman si Ray. Magandang umaga sa ating lahat. Ray Ortiz po from transport sector. Ngayon, pag-uusapan din natin mamaya, isasama natin, ano ba ang magiging epekto, malaki ba ang magiging epekto ng fake IDs sa transport group? This is Ray Ortiz po. Okay, si kasamang Warren. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig. Warren po, biker rights advocate, more than 10 years. Marami na rin mga grupong sinamahan at ngayon ay nasa Marikina, Rizal, Laguna Bikers Group. Nandito ako para suportahan ang anumang hinaing or issue na dinadala ng PWD at ang action dapat ay sinusuportahan din po namin. Okay, yan po naman ang ating mga makakasama ngayong araw na ito. At siyempre po, ating ang nabanggit ni Sir Warren na ating magiging sentro na pag-uusap ay tungkol dito sa mga fake IDs na talagang bali kalat na sa buong Pilipinas. So, atin po ngayong bilang mga advocates tungkol po sa ating mga persons with disabilities at hindi lang po naman sa persons with disabilities sa ating tipong 14 na batayan sektor, may kasama po tayong abogado si Attorney Bo Rocco na talagang pwede nating mahingan ng mga legal opinions at iba pang tungkol dito sa pag-uusapan natin. Ang Action Dapat PH nga po pala ay ang himpilan social media online platform ng ating Aksyon Dapat Party List. Kaya ito po ay nakapaloob sa pag-uusapan natin ano po ang advokasya at gustong mangyari gawin ng Aksyon Dapat Party List sa ating po namang mga kababayang persons with disabilities at iba pang disadvantaged sector. So, Attorney Bo. Yes. Actually, more than talking about the legal issue ng PWD, magandang pag-usapan din yung mismong issues about the PWD. Kasi ang pupuntahan ng aksyon dapat naman is kung swertehin at maging parte ng Congress, we will correct the law. So it's better to know what is the problem that needs to be corrected. Diba? Unlike, we can talk whatever. Kung wala ka naman panlaban doon, wala tayong magagawa. Ito ang pwede natin gawin. Iba ang alam kong gusto kong gawin. Iba ang alam ni Romel kung anong kailangan gawin. Hindi naman ako bulag. Siya ang nakakaalam kung anong kailangan gawin para sa mga sektor ng mga hindi makakita talaga. Diba? Sila yung dapat tinatanong. Yes. Hindi halata ang pagka PWD ko. Sabi ka po yun yung non-apparent na. Opo. So medyo nagugulat nga yung mga iba eh. Sir, PWD ako. Titingnan ako mabuti. Napakalusog mo naman na PWD. Medyo nakakatawa yun. Pero maraming katulad ko na hindi talaga halata. And yet, ayaw naman paniwalaan, di ba? PWD rin. Nangangailangan rin ng tulong. Yes, Attorney, napakaganda dahil doon sa nabanggit mo na hindi lang po ang persons with disability ay hindi lang po yung
kita, obvious, apparent, non-apparent. But dahil nga po doon sa non-apparent, ay marami po na talagang nagawa ng paraan. Hindi natin alam kung saan nanggagaling. Yun. Yung mga fake IDs. Yan. Yan. Yan, gawayan kasi ng gawayan ng naghahanap ng kaibigan para makatulong sa bilihin. Di ba? Talagang totoo naman, mahal naman yung gamot. Yung maliit na tulong na diskwento sa gamot, minsan sa pagkain, gusto nilang mag-benefit although hindi sila PWD. Hindi sila sakop ng batas. Yung iba naman, talagang nang iisa lang Yun ang tingin ko talaga masama. Kahit naman yung bata alam na mali ang mang-isa. Mang-isa ka ng tao, mag-isa ka ng kapwa, mag-isa ka ng gobyerno. Di ba? Ang masasaktan dyan yung iba. Hindi tama yun. So, on the side po naman ng mga riders, pwedeng mahingan din po natin ang kanilang opinion tungkol po dito sa proliferation po ng fake IDs. Sir Warren? Siyempre po, nung unang nabasa ko yan, nalungkot ako. Siyempre dahil sabi nga ng attorney, maraming nakikinabang na hindi naman dapat makinabang. Dahil sa nangyayari nga sa tawag natin sa statistics, no, na sa mahigit 8 milyong PWD, 1.2 na nga lang yung kasalukuyang nakarehistro, no. Tapos ang nababalita ay may mahigit yatang 200,000, no, na gumagamit ng fake IDs or more than pa. So napakalaking kumbaga kawalan sa kanila, no, na bakit itong mga tao na to ay meron, yung mga dapat magkaroon ay siya namang wala, no. So hindi naman mabigat na problema, no, kung tutuusin, no. Kayang-kaya namang ayusin at bigyan ng solusyon agaran, no. Pero yun nga, ang nakakalungkot ay hinayaan natin na maging ganito, no, ang kalagayan. So sabi nga natin, nakahanda kami, no, sumuporta doon sa grupo nila Caromel at sa pangkalahatang sektor ng PWD kung ano man yung dapat, no, para maiayos ito. At siyempre, sa tulong din ng aksyon dapat sa pangunguna ni Attorney Bo, no, na maituwid kung ano man yung dapat ituwid. At siyempre, maibigay yung dapat para sa nararapat. So, napakaganda pong opinion. At siyempre, meron pa rin po tayong kasama na nominees rin si Sir, no? Opo. Nominee. Opo. So, si Sir Ray Ortiz. Yes, po. Sir Ray, anong pwedeng masabi nyo regarding this matter nga po, yung proliferation ng fake PWD, persons with disability ID sa bahagi ng business sector, no po? Okay. Caromel, kung mayroon mga masyadong naapektuhan dito sa fake IDs ay ang transport sector. Kasi hindi kami negosyante. May mga drivers kaming senior citizen na rin. Yes. Naghahanap buhay ng tapat, matino, pero ang fake IDs nagbabawasan ng 20% yung pamasahe nila. Ang fake IDs, halimbawa, hindi naman siya talagang PWD, pero may ID siya. Wala kami magagawa kundi i-honor yun kasi yun po ang advice sa amin. So, maliit na kita na lang, hindi kami negosyante, maliit na kita na lang, lumalaban ng parehas ang bawat Grab driver. Sa Grab na lang natin ibase, 20% maalis ang PWD. So, mababawasan ang kita namin, ang take home namin, at wala kaming negosyo. So, masakit para sa amin na magkaroon ng maraming fake IDs galing sa inuman, sasakay sa'yo, lasing. Diba? Tapos papakitaan ka ng fake ID. So 20%, wala kang magagawa, sir, kundi sumunod sa kautusan ng management. Yes. So yun ang masakit para sa amin dahil marami kaming drivers din na PWD. Lumalaban ng parehas. Pero sana po parehas yung naman namimeke ng fake IDs, ng mga IDs ng PWD, sana makonsensya tayo kasi yung ibang may kapansanan lumalaban ng parehas. Pumarehas po tayo. Tama po. At narinig na natin mga ka-action dapat, no?
narinig na natin yung tungkol dito sa opinion ng ating iba't ibang sektor. Meron tayo sa batas at meron tayo sa transport sector at yung bahagi ng mga sektor ng mga riders, no? So siguro as andito si Atty. Rocco, nominee rin ng ating action dapat ay mahinga natin siya ng kanya naman pwedeng dagdag na opinion or anong pwede natin pang pag-usapan tungkol para maiwasan kasi talagang maraming naapektuhan ng mga sektor, hindi lang po yung persons with disabilities, ang sektor ng transport, lahat po sektor ng lahat po na sinasabi niyang bahagi po ng ating lipunan. Atty. Bo? May maraming, mga 10 years ago, may mga nakakasama ako na 55 years old din. Meron na sila mga PWD IDs. Although alam kong hindi. Noon pa yan. Natutuwa sila kasi nakakalusot. Tama ba naman yung pinalulusutan mo? Di ba? Tulad pa lang sa term na nakalusot ako doon dahil meron akong PWD. Mali So, sa akin, go back to basics. Ang mali, period. Yes. Dapat itama. Ganun lang yan. Tama po. Oh. Katulad nga yung sinabi ni Ray na sa lasing umuwi, maglalabas ng fake PWD, kailangan sundan. Kung ako yun, sasabihin ko, sir, mentally not functioning yung brain ko. kung yan ang gagawin mo, baka pwede, pero mali pa rin. Di ba? Ang gusto kong ipalit, katulad ng ginawa ni, I think, Attorney Makalintal, yung sa senior. Romulo. Nung senior ID na pinakita, wala siyang senior citizen, di dala. Pero pinakita niya yung lisensya niya na lagpas 60 na siya. Yes. Hindi pa rin in-honor. I think umakyat yan sa korte. Yeah. Nanalo siya dun Because nakalagay na above 60 siya. So, which he is a senior. Yes. And with that, dapat mailagay nga sa apparent na PWD na kung makita mo na, wag mo naman i-deny. Yes. Di ba? Who are you to say na hindi ka PWD? Yan na. Di ba? Ako pwede ako hingan. Kasi hindi nga ako mukha. Di ba? Kailangan ko rin magbigay kasi nahihiya nga ako. Pipila ako, sisingit ako. PWD, medyo nahiya. Hindi na nga ako pumipila. Di ba? Pero, pumipila ako. Dahil ayokong masabi na, kita mo, laki-laki niya, mga lusog-lusog, PWD. Di ba? So, iniiwasan ko rin yan. Pero sa mga kailangan talaga, kahit na walang ID yan, dapat pinalulusot yan. Hindi. Dapat nire-respeto yung kalagayan. Hindi pinapalusot. Ayokong gamitin yung term na palusot. Ino-honor na PWD. Diba? Without anything else. At yung pong nabanggit nga tungkol dun sa apparent. No? Katulad ko po, noon hindi po apparent ang aking disability, yung pagiging bulag ko. Nung ako po ay maputulan ng paa, pati putol na nga yung paa ko, ang tanong pa kung may PWD ID ako. Sabi ko, minsan, yung nakakatuwa ko din, hinuhugot ko yung paa ko. Pinapakita mo. Pinapakita ko talaga. Ito ID ko, sir. Pero isa pang ang noon Atty. Bo, yung tungkol dun sa, kasi mahalaga din po yung magka-ID ang persons with disabilities. Kasi po, sa data, dapat meron data po kung ilan ang ating persons with disability sa buong Pilipinas. Para halimbawa po, sa isang LGU, yung gobyerno ay gagawa ng programa for persons with disability ay may bilang, may babasihan. Pero kung naman po meron siyang ID, pinakita na, at expired man yan o hindi, madalas yun po nagiging pagtatalo, expired. No? So, siguro meron pa kayong pwedeng opinion na regarding po para mapigilan na natin tong proliferation po ng fake IDs. Well, for the expired na
I guess that will work with the non-apparent. Yes, yes, Diba? yes. Yes. I mean, they must also be responsible enough to reapply for the ID. That's a duty also to them. Di ba? Hindi na nga halata pagpipilitan mo pa. Parang man, kahit na ako makikipaglaban ako dyan. Di ba? Pero meron na sir, attorney, meron na yata sa batas na magpaparusa pag nahulian ka ng fake IDs. Matagal na yan. Oh. Kasama yan sa first law ata na Yes. Pero ang problema po, Yeah. doon sa fake IDs, parang alam ko wala pong penal clause eh. Wala pong pena, wala pong parusa. Walang pena. hindi, meron yata penal, may fine. Baka may, May fine yata. Ang nagpapain po, ang pagkakaalam ko, may fine. Yung mga business, pag hindi sila po nag-honor. pag hindi sila tumanggap ng ayaw na i-honor yung ID ng persons with disability at nareklamo, may fine po 50,000 yata sa una o mga ganun. Pero ito po dapat ang tignan natin, Atty. Bo, na yung pena, yung parusa o kung ano man, para talagang i-ano talaga ng ating mga stakeholders. So, halimbawa sa business, dapat talaga i-honor nila. Tapos, isa namang ano doon po sa ating mga persons with disability, lalo yung non-apparent, ay talagang i-renew nyo po yung mga IDs nyo at kumuha kayo ng IDs. Yeah. Correct. Kailangan naman talaga yon. Pero yung katulad ngayon na sabi, pagkaalam ko may fine yan. Pero in case na wala, Bigyan niyo po kami ng liwalag dyan para... jokingly, bibigyan mo pwede mo siyang pagpiliin ng fine or gagawin siyang PWD. Pwede naman talaga. Joke lang yan. Pero the thing is... Pero yun, tama po. Jokingly, because gusto mo pala maging PWD. Hindi, wag naman. Pero, joking Kaya aside. baka magbigay po nga po ako ng ano dyan. Talagang ang tao, kahit po alam na, ako mismo hindi ko alam. Bakit parang, hindi ka naman eh. Ayun, ganun po. Kasi, alam nyo, hindi ko nabanggitin yung station ko dati. Nag-broadcast ako, bulag na po ako. No? Every morning, pagising ko, siyempre, ang bulag naman, hindi naman, dalas alam mo na, parang nawawala sa isip ko, na bulag ako. Kasi gusto ko nga talaga, ayaw kong kaawaan ng tao. Paglabas ko doon sa aking room, doon sa aming station. Pag sabi ko, bulag ako eh. Sabi niya, hindi naman eh. Ikaw naman. Kaya hindi ako nakalapit agad siya. Totally blind ako. Hindi ko pa masyado kabisado rito. Sabi niya gano'n eh. Lagi ka namang dire-diretso rin eh. Sabi ko, kabisado ko na to, yung lugar na to. Kung ako'y hindi bulag, sa araw na ginawa ng Diyos, nauuntog ko lahat ng post dito, bumagsak na to. Sabi ko. Sa dalas. Ayun po. Okay. Yeah, kung may dagdag lang din, no, kung babalikan natin kasi, yung proliferation kasi, kayang i-minimize o kayang pahintuin na dun sa LGU pa lang doon sa nagre-release ng ID. Kasi nga, ang isa rin problema na nakita nung natin, yung mga fake ID, hindi siya fake talagang ID eh. Totoong ID. Totoong ID. Ibig sabihin, nire-release dahil, yun nga, palakasan or siguro nagbibili, di ba? Or constituents. yes. O Constituent service. O, yeah. No, pero may dagdag ko lang may tunay silang PWD except that hindi pa humihingi ng doctor's certificate. Yes. Okay. Di ba? So, yung isa, may kaibigan outside of City Hall. Hindi ko nababanggitin kung anong city. Di ba? Para naman hindi Para maipit. nahula ako po. Itago natin sa pangalan City. Yan, City lang. Okay. So ngayon, pinuntahan nila, kaibigan. Gumagawa ako niyan. Gumawa. Official ang gamit na papel. Yes. Except that tinipe. Nung nakita dun kasi kaibigan rin naman yung tunay,
na yung department, kainuman. Ay, pakita ko, nakakuha ako. Pakita nga. Fake to. Paano mo alam? Wala kaming typewriter. So, nung gumamit ng typewriter, hindi typewriter, ang ginamit, dot printer. So, wala silang ganun. Hindi, malito. Ang gawin mo na lang, kuha ka na ng doctor's certificate. Itama natin yan. Yun ang ginawa. Tinama. Pero sinortcut lang kasi ang dami rin naman requirements na para umikot ka na 2-3 araw. Yes. Medyo hindi rin maganda. Well, dapat siguro bilisan. Di ba? Huwag naman pahirapan yung mga nangangailangan. Kasi, sige. Kasi po, may sakit ka na nga eh. Di ba? With the disability ka na. So, kailangan yung proseso ng pagkuha ng ID na legit, huwag nang pahirapan. Kagaya ni Caromen, di ba? Pero mo, papunta siya doon bulang. So, huwag natin pahirapan na. Bigyan na kagad ng putol pa paa. Di ba? Bit-bit yung paa pagdating doon. Sige po. Parang ano lang, kung nung COVID, nagawa natin yung pagbibigay ng ayuda na ibahay-bahay, di ba? Siguro, pwede naman din ganon sa record naman ng LGU sa pagbabahay-bahay nila. Alam nila kung sino more or less, no? Yung mga PWD dyan, yung mga local na kanilang mga titingin-tingin. So, pwede na pwede na nilang isama rin yung ganon sa pagbabahay-bahay, no? Para ma-lessen din, di ba? Sa iba na hindi talaga kayang pumunta or masyadong hassle kung lalakad araw-araw para lang sa mga papeles, di ba? Tama po yun. Diba? Bali, yung pagkuha po ng ID, sa mga LGUs po naman, talagang, kumbaga, wave na po yung pagpunta mo doon. Yes. Meron kang pwedeng, lalo po sa mga children with disabilities, ang mga parents or yung kanilang guardians ang pumupunta. At ang kailangan lang po doon sa nakikita kong proseso, kaya po may mga lumalabas na fake IDs. Dahil nga po doon sa pagkuha ng medical certificate. Ang pagkuha po kasi ng medical certificate, dapat po, para sa akin bilang isang may kapansanan, ay yung expertise para po halimbawa, blind, alam ophthalmologist. Dapat, practitioner. Nangyayari po, kaya mayroong mga madali, parang ang dating po nabibili ang medical certificate. Yun po isang sanhi po niyan na iniaalok pa talaga. 300 pesos may medical certificate ka. Galing sa doktor, galing sa LGU? Galing po sa doktor. Kaya sabi ko nga, dapat talaga magkaroon ng malinaw na panuntunan tungkol dun sa paano mo ma-avail ang persons with disability ID mo. Kung ikaw ay legitimate, kasi pag legitimate ka, hindi ka kumuha niyan eh. Dahil legitimate persons with disability ka, talaga ka namang may kapansanan. Kung yung mga expert ang magbibigay niyan, wala nang duda. Halimbawa, psychosocial, ang disability niya, ay pwedeng mga neuropsychiatrist or mga doctors ng neuro, psychologist, ganyan. Hindi nangyayari po basta may medical certificate, o pwede na. Kaya ang nangyayari nga, iniaalok pa. Ayun, attorney, ano po pwede mong maging attorney mo doon? Maging... Ako for now, without having consulted a lot, to make a better comment. Yes. I would say na those with apparent disabilities, exempted na. Those with non-apparent, kailangan kumuha. Definitely, because they have to prove that they are PWDs. However, with respect to blindness, there is a clinical blindness grade wherein
I think 700. If I'm not mistaken, pag 700 yung grado mo, you are clinically blind. Meron po kasing tinatawag na legally blind. Yung legally blind po, yung halimbawa, in a distance, hindi na kayo makabasa, yung bibigyan kayo ng test. Hindi ba yung may malaking letter muna, ganun po, doon nasusukat. Okay. Sa blind po, talagang madaling masukat dahil po may pang-test talaga kung ophthalmologist siya ang pupuntahan. Ang nangyayari nga, attorney, kahit hindi ophthalmologist, nagbibigay ng certificate kahit general practitioner. Kaya po, ang nangyayari, sabi nga, maaaring sabihin, maaaring fake din yung medical certificate na kinuha. Kasi wala naman pong doktor siguro na pinaghirapan niya talagang para maging licensed doctor siya, mag-i-issue siya ng fake. Di po ba? Naman. I'll give them the benefit of the doubt, with that matter. I do not know how to control that except find the one who is using it or find the doctor. Ayoko naman maging penalty, matanggalan sila ng lisensya. Hanap buhay nila, may pamilya rin yan, di ba? Pero yung nangiisa, dapat talagang hanapin. Ano po yung pwedeng yung makita na, kasi may nakikinig din po sa atin na nanonood ng mga persons with disabilities. Talaga, madami po yan. So, na po pwedeng share po ninyo tungkol dito. Paano po mapipigilan at sa legal legal aspect po nung legal aspect, isang advocacy ng action dapat is rule of law. There are rules to be followed, it must be followed. Diba? When you follow the rules, there is stability in society and it becomes predictable even in business. Ang nagkakaroon ng unpredictability yan. Pag may nanluloko, may gumagamit ng fake, nawawala ng kita yung gobyerno, then it becomes hurtful. People should understand. Pero, then again, dapat maisip rin kung bakit tayo ganito, saan nanggaling. Is it part of history na matagal tayong na-oppress all throughout the years? Kaya natuto tayong gumawa ng paraan, di ba, para mabuhay. Tama ba yun? Baka dapat nang baguhin. Di ba? So, kung sa law, rule of law, dapat sundan. Kung kailangan palitan o dapat baguhin, then duty na natin yun gawin.